May bago na namang kaso ang mag-asawang Sara at Curly Discaya. Pinapaaresto sila dahil sa isang flood control project sa Bustos, Bulacan na involved ang St. Timothy Construction na pag-aari nila. Ang Timano, kumita raw allegedly ang St. Timothy ng 53 million pesos sa hindi tamang paraan mula sa proyekto. Graft o katiwalian at malversation of public funds o hindi tamang paghawak ng pera ng bayan ang mga kinaso sa kanila. Lumabas na ang warrant of arrest para dito sa malversation of public funds na kaso nila. Ang sabi ng mga investigador na bayaran daw agad itong St. Timothy kahit hindi pa approved yung payment voucher. Fully paid din daw ang mga equipment kahit walang tamang basihan. Ayon yan sa Office of the Ombudsman. Bukod sa mag-asawa, dawit din ang mga dating DPWH officials na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pero si Sara Discaya, si Bryce at itong si JP Mendoza ay nakakulong na po for other flood control related cases. Si Curly ay nakapiit sa Senado matapos siyang makontempt nitong 2025. So ang mangyari kay Curly ay aarestuhin po siya mula sa Senado tapos ililipat sa Camp Crame para mag-undergo ng booking process. Kasama dyan yung medical check-up sa kapagkuha ng mugshot niya. Pagkatapos ng booking process, ibabalik siya sa korte at ang korte ang magde-decide kung saan siya makukulong. Pero likely, dadalhin po siya sa payatas kung saan nakakulong ngayon ang iba pang mga sospek sa flood control cases. Ito pong mga kaso ni Curly at Sara ang pinaka-latest na mga flood control related charges na umabot po sa korte. Ito lamang nakaraan, dinemanda at nakulong itong si Senator Jinggoy Estrada for his alleged involvement in the flood control corruption. So far, marami pa pong pending na investigations ang DOJ at ang Ombudsman in relation to the flood control corruption. Kaya this won't be the last. We're expecting more in the coming weeks or months.